Sa mundo na hindi nakikita ng ating mga mata, may mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa sangkatauhan. Tinatawag natin silang mga anghel, makapangyarihan, mabilis, masunurin sa utos ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, may mga bagay na hindi nila kayang gawin. At ang katotohanan ito ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Dahil ayon sa Biblia, may mga bagay na ikaw bilang tao ang kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga anghel. Sa Hebrews 1 verse 14 sinasabi, "Hindi ba't silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan?" Ang mga anghel ay hindi Diyos, hindi rin sila tao, sila ay mga lingkod. Mga mensahero, mga tagapagtanggol, mga mandirigma ng liwanag. Ngunit may limitasyon sila. At dito nagsisimula ang ating misteryo. Ito ang unang nakakagulat na katotohanan. Ang mga anghel ay hindi maaaring maligtas. O tama ang iyong narinig. Sa Hebrews 2 verse 16, sapagkat tiyak na hindi mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Nang magkasala ang tao, nagkaroon ng plano ang Diyos, ang kaligtasan. Ngunit nang ang ilang anghel ay maghimagsik, walang kaligtasan na inihanda para sa kanila. Sa 2 Peter chapter 2 verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpalampas sa mga anghel na nagkasala, sila ay hinatulan. Walang pangalawang pagkakataon. Ang tao may pagkakataong magsisi, may biyaya, may awa. Ngunit ang mga anghel, kapag sila ay nagkamali, tapos na. Ang ikalawang bagay na hindi kayang gawin ng mga anghel ay ang maranasan ang biyaya ng Diyos. Sa 1 Peter 1 verse 12, ang mga bagay na ito ay pinagnanais masdan ng mga anghel. Ibig sabihin na pinapanood nila tayo, pinagmamasdan ng bawat sandali, kung paano ang isang makasalanan ay pinapatawad, kung paano ang isang tao ay binibigyan ng bagong buhay. Para sa mga anghel, ang konsepto ng grace ay isang misteryo. Hindi nila naranasan ang malugmok at muling itayo ng Diyos. Hindi nila naranasan ang mawala at matagpuan. Ikaw ay may kwento ng pagtubos. Sila ay mga saksi lamang. Ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang mga anghel ay hindi kailanman magiging anak ng Diyos. Sa John chapter 1 to 12, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi sinabi, mga anghel, kundi mga tao. Ang mga anghel ay lingkod. Ngunit ikaw, kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay tinatawag na anak. Sa Romans 8 to 17, at kung tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana. Tagapagmana ng kaharian, kasama ni Kristo. Isipin mo iyon. Ang isang tao, mas mataas pa ang posisyon sa relasyon sa Diyos kaysa sa isang anghel. Ang mga anghel ay makapangyarihan, ngunit hindi sila naligtas, hindi nila naranasan ang biyaya. At hindi sila kailanman magiging anak ng Diyos. Ikaw, maaaring mahina, maaaring nagkakamali, ngunit ikaw ay may isang bagay na hindi kailanman magkakaroon ng mga anghel. Isang personal na relasyon sa Diyos na lumikha ng lahat. Sa susunod na isipin mong ikaw ay maliit, walang halaga, alalahanin mo ito, ang mga anghel ay naglilingkod, ngunit ikaw ay minamahal bilang anak. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. John chapter 1 to 12. Sa isang mundong puno ng ingay, takot, at pagdududa, madalas nating nakakalimutan kung sino tayo. Akala natin, tayo ay mahina. Akala natin, wala tayong halaga. Ngunit ang katotohanan, ang mga anghel, kahit gaano pa sila kalakas, ay hindi kailanman makakaranas ng biyayang ipinagkaloob sa iyo. Hindi sila tatawaging anak, hindi sila magiging tagapagmana. Ngunit ikaw ay pinili, ikaw ay tinubos, ikaw ay minamahal, at sa bawat paghinga mo may layunin. Kaya sa susunod na maramdaman mong ikaw ay nag-iisa, tumingala ka, hindi lang dahil may mga anghel na nagbabantay sa iyo, kundi dahil may Diyos na tumatawag sa iyo bilang Kanyang anak. At iyon ang katotohanang hindi kailanman magbabago. Hindi ka lamang nilikha, ikaw ay minahal. Kung gusto mo ng ganitong mga kwento ng katotohanan at misteryo, mag-subscribe
at samahan mo kami sa paglalakbay sa mga hiwaga ng pananampalataya.